Hello friends, kamusta po kayo? Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer, pati na rin po ang ating Facebook page. Today po ay pag-uusapan natin ang mga dapat gawin in light of the threats of mass deportation ng ating pong re-elected president na si President Donald Trump. So yun po ang unang lumabas when he was, he won the election. At sinabi niya na magkakaroon ng mass deportation. So marami po sa ating mga kababayan ang nangangamba kung ito po ay makakaapekto sa kanila. Ayan po. Or even sa kanilang mga pending applications. Ayan. Before we start, I want to introduce myself. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm based in the United States. And I've been practicing U.S. immigration law since 2008. So matagal-tagal na po. Halos magdadalawang dekadang immigration law na po ang atin pong pinagdaanan. Ayan po. So today's episode po, I picked this topic dahil po marami po tayong mga natatanggap na tawag sa ating pong mga kababayan, email, text, and calls na sila po ay nangangamba na maaari silang maapektuhan sa announcement pong ito. Kaya po, yan po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Okay? So, ang first question, ay po pwede bang gawin ito ng re-elected President Donald Trump? Of course, because ito po, ang immigration law po ay ang enforcement ng immigration law po ay hawak po ito ng opisina ng Pangulo. Kaya po, kung itong presidente at magbabago ang presidente, ay mapapansin po ninyo nagkakaroon ng pagbabago sa mga polisiya, sa mga policies nila. And, may mga presidente na maluwag sila sa certain types na application. Meron namang presidente na mahigpit sila and ang priority nila ay ang pinaprioritize po nila ay kakaiba doon sa priority ng dating presidente. So, yan po ay normal sapagkat ito po ay nasa kapangyarihan po ng opisina ng Pangulo ng Amerika. Now, ang immigration laws, yung mga batas naman po ng immigration na ipinasa ng Kongreso, ay hindi po basta-bastang pwedeng baguhin ng Pangulo sapagkat yan po ay magiging unconstitutional. So, kung kayo po ay nasa proseso and itong pong proseso na to ay base sa US immigration laws, ayan, ay wag po kayong mangamba, okay? Pero kung kayo ay nasa proseso at ito po ay base lamang sa mga executive actions, yan, meaning hindi po siya batas na dumaan sa Kongreso, kundi ito po ay base lamang po sa isang action ng Pangulo, then po pwede po itong baguhin, po pwede po itong ituloy, baguhin, magkaroon ng amendment ng bagong Pangulo. So yan po ang straight answer doon, okay? Now, in light of the recent announcements, ay meron po akong i-share sa inyong mga bagay na dapat ninyo pong gawin or paghandaan na makakatulong po sa inyo. I know everybody's so worried, yung mga undocumented po nating kababayan, yung mga walang status, ayan, at wala pong mga tamang immigration status, ay nag-aalala. And pag-usapan po natin itong mga bagay na makakatulong po sa inyo. Okay. So as an immigration lawyer of 16 years, I urge you to do the following. Okay. Number one, know your rights and familiarize yourself with your legal rights. Ayan. Kung kayo po ay ma-approach ng immigration authorities, remember that you have the right to remain silent and to speak with a lawyer. Yan. And you have constitutional rights protected by the US Constitution. So kahit hindi po kayo Americans, hindi po kayo US citizens, ay meron po kayong karapatang pantao. Okay? Pangalawa po, ito importante kasi ang bilis na access natin ngayon sa digital information. Okay? Pero napakarami rin po ang misinformation. Ayan. So, marami pong mga, and
misinformation can come from different sources. Pwedeng sa online, pwede rin po sa mga kaibigan, sa ating community, sa mga kamag-anak na hindi naman po alam ang kanilang sinasabi. Okay, so ang payo ko po sa inyo ay seek accurate information. Make sure you are getting the information from reliable sources. Okay. Okay, so kung pinag-uusapan po ang immigration, talk to an immigration lawyer. Marami rin pong mga organizations, non-profit organizations, and I can tell you maraming mga churches ang merong immigration programs kung saan meron silang mga pro bono lawyers na gumagawa ng free consultation. Ayan. O kung may kakayanan naman po kayong magbayad, dapat po ay pumunta kayo sa immigration lawyer and take that time na tanungin ang kumonsulta tungkol sa inyong status. Okay? Kasi baka naman meron kang reliefs na available na hindi mo naman pala alam ay pwede mong ma-file. By talking to an immigration lawyer, malalaman din po ninyo kung anong mga dapat ninyong gawin kung kayo man ay mapunta sa immigration authorities. Ayan. So, it's important to seek accurate information. Okay, so get the information from reliable sources, trust your trusted immigration lawyers, verified community organizations, and credible news outlets. Huwag po kayong pumunta dun sa mga YouTube channels or mga unverified news outlets na wala naman po mga basehan ang mga sinasabi. Okay? Marami rin pong mga fake news na nagkalat dyan. Okay? So, mag-ingat po kayo. Now, number 3, consult with an immigration lawyer. Kung meron kayong katanungan about your status, yung mga pending applications, or concerns about potential raids. Yan. Kasi, alam nyo, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng mga raids, especially dun sa mga places kung saan suspected po ng mga undocumented na nagtatrabaho. Ayan. So, by talking to an immigration lawyer, malalaman po ninyo ang mga dapat ninyong gawin kung sakaling mangyari ang raid or immigration raid. Malalaman din po ninyo mga dapat yung gawin kung sakali kayo ma-pick up or ma-arrest at kayo ay magkaroon ng ICE hold or malagay po sa removal process. Ang tawag po sa deportation ay removal. Pero for purposes ng ating discussion ay tatawagin ko na po itong deportation sapagkat madaling maintindihan. Okay? Now, kailangan po kayong mag-take ng proactive steps. Okay? Huwag po kayong kumonsulta sa immigration lawyer kung doon lamang po kayo kukonsulta kung kailan meron ng problema. Okay? So you have to be proactive. Okay? And finally, build a safety plan. This can include ensuring your family members or your friends, yung closest friends niyo who to call in case of emergency. Bakit po? Kasi maraming mga situation na po pwedeng malagay kayo sa immigration hold, ayan, or under immigration authorities. May mga pangyayari na yung simpleng traffic violation, lalo na kung ang local enforcement authorities ay nag-collaborate na or nag-tinap na po ng immigration to help them. In fact, during my earlier practice of law, ay marami pong mga pangyayaring ganyan na simpleng traffic violation ay nauuwi sa ICE hold na tinatawag or itina-turn over kayo sa immigration authority. And why is this important? Ba't natin pinag-uusapan? Kasi kung simpleng traffic violation lang, 'di ba? Bibigyan ka lang ng ticket and then you can go na, 'di ba? Babayaran mo lang 'yon and then tapos na po ang problema. Pero kapag nakipag-collab ang local enforcement, ayan, sa immigration, ang mangyayari sa simpleng traffic violation, nauuwi, tine-turn over na sa ICE. And then kahit magpiyansa ka, kahit bayaran mo yung ticket,
pag meron ng ICE hold ay hindi ka naman ma-release agad. Okay? Meaning, ikaw po ay papunta na sa removal or deportation process. Okay? So, pag nangyari yan, mag-build kayo ng safety plan. Number 1, alam po dapat ng inyong family members kung kanino tatawag upang humingi ng tulong. Alam mo na agad kung sino yung immigration lawyer na tatawagan para malaman kung anong gagawin. Kung may simbahan, kung sino po ang kukontakin sa simbahan. Kung saan ang mga dokumento na kailangan kapag nangyari itong pangyayaring ito. Hindi yung hindi mo alam kung nasan yung passport mo, hindi mo alam kung nasan yung ID mo, and financially ay maghanda rin po. So marami nagtatanong, pwede bang magpiyansa sa immigration? Mayroon din naman pong way na mag-bail, okay? And your immigration lawyer would know that. Okay, so especially yung mga cases na hindi naman related sa mga criminal offenses na matitindi. Okay, yung mga minor traffic violations, I would think na pwede po. Ayan. So, paghandaan din nyo din financially sapagkat magkakaroon kayo ng expense kung kayo ay malagay sa ganitong situation. So make sure that your family is prepared and they know where to go, they know who to talk to, at alam po din nila ang kanilang gagawin. Ayan. So instead na matakot tayo, instead na, and I know na sa ganitong pagkakataon, normal po ang matakot. But instead po na matakot tayo and hindi natin alam kung anong gagawin, let's find out kung ano po ang dapat nating gawin and mag-prepare po tayo. Okay? Now, your immigration lawyer will know kung tama ba na uuwi na lang sa Pilipinas or baka na may mga reliefs na available for you, especially kung ikaw ay may mga anak na dito sa Amerika na US citizens na pinanganak na dito sa Amerika. Kung meron kang asawa na either green card holder or US citizen, or ano ba ang epekto kung ikaw ay lalabas ng Amerika, makakapasok ka pa ba? So those are the things that you have to consider, okay, in making that decision. So, wag po kayong basta-basta nilang magde-decide na, oh, babalik na ako ng Pilipinas because Donald Trump is here. Make sure that you talk to an experienced immigration lawyer para po malaman po ninyo ang inyong mga options. Okay? Ayan. Sana po itong information na to ay nakatulong sa inyo. And as I said, sa mga pagkakataon pong ito ay kailangan po ninyo ng tamang information. Ang payo ko po sa ating mga Filipino-American communities and organizations, yung mga churches, makipag-ugnayan po kayo sa mga non-profit organizations like yung American Immigration Lawyers Association, yung state bar nyo. Marami pong mga immigration lawyers ang nagpa-practice ng immigration law na handa pong magbigay ng mga information, especially sa mga pagkakataon pong ito. Usually po, mga simbahan, lalo na po ang Catholic churches, ay merong, Christian churches, ay meron pong mga immigration programs na po pwede nyo pong kunin ang mga information and then ma-provide po sa ating community para po makatulong. Kung nais nyo pong kumonsulta sa akin, I can do online Zoom consultation kahit nasa ang parte po kayo ng Amerika or ng Pilipinas. Ang akin pong number, mag-text kayo 713-315-7793 at ang akin pong email ay eb@eboardlaw.com. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordo. Maraming salamat po. Thank you for your support. Mag-subscribe po kayo. Until next time po. Bye-bye.